Ayun, good morning. Meron tayong Innova rito. Concern ni sir, pagdating niya rito, ayan, sabog yung langis. Ngayon napuno yung reservoir ng coolant. Naghalo yung langis. So, common na nangyayari po ito sa mga may oil cooler na sasakyan. Hindi po lahat ng sasakyan merong oil cooler. So, madalas to sa mayroon. Ngayon, ang nagiging issue niyan is naghahalo yung coolant sa langis. Yung langis tsaka coolant naghahalo. Ngayon, ang may na-encounter na ako nito dati, nasa Paranaque pa ako. Hinatulan ng top overhaul. So, pagka ganito, lalo pag may oil cooler, huwag nyo muna pong hatulan ng top overhaul kasi madalas oil cooler lang. Ayun, nabaklas na namin. Naligtest na rin namin. Kagabi kasi ito dumating si sir kahapon. Ngayon, hintayin na natin yung parts. Ayun, galo yun. Innova po ito, Innova. So, pagka ganun, pag may oil cooler lang muna. Kasi yun yung trabaho na pagka nasira siya, naghahalo talaga yung langis doon sa reservoir. Kasi tinignan namin to, wala naman siyang halo sa dipstick. Kasi pwede rin talagang head gasket, pero oil cooler ka muna. Ayan o, walang halo. Okay? Ayan, oil cooler. Ito po yung itsura nung sasakyan ni sir. Pagdating sa amin, so hapon na yan eh. So, pasara na. So, ayan. Kalat na kalat yung langis. Siyempre, bubulwak sa system yung sa radiator. Bubulwak yun. Maghanap ng lalabasan yun. So, siyempre, umaandar yung engine, umiikot yung pan, tilamsek. So, ayan yung itsura nung na-drain namin sa radiator. Para hindi maguan na. So, akala ni sir dito, cylinder head gasket na yung problema. Sabi ko sir, pagka mga may oil cooler, hindi pa pwedeng mag-head gasket ka muna. Kasi, pwedeng head gasket pa naghalo yung langis tsaka tubig, pero, siyempre, itetest natin yun. So, kagaya niyan, napatunayan natin na oil cooler ang problema. So, dito, pinlash lang muna yan. Tinanggal namin ang radiator, upper, radiator hose, tapos, papatuluin pa natin yan ng gusto bago i-final. Tapos tubig muna yan. So binaba po namin ang radiator niyan. Kailangan linisin yung radiator yan. Hindi na napakita sa video. Tapos hindi ko na rin napakita yung pyesang pinalit ni sir. Nag-replacement muna si sir kasi bili niya parang 7,000 yata. Kasi yung original, Diyos ko, 38 to 45,000 daw po yung price range niya. Kaya yan, sa mga naka-Innova. Pag nasira yung oil cooler niyo, mag-ready na kayo dyan. Kasi kagaya niya kay sir, nag-replacement muna siya. Kasi sobrang mahal. O, sobrang mahal nga naman talaga ng original. Ipon-ipon muna daw siya sa kanya papapalitan. So dito naman umaandar na ho yan. Habang umaandar yan, naka disconnect yung lower hose. Tapos sa upper hose naman, pinapatulo naman. O nilalagyan ng tubig para ma-drain siya ng gusto. Para luminaw na luminaw. Tapos flashing ulit yan. Maraming flashing hanggang luminaw siya. Kasi pagka ganyan, syempre, mahalo na yung langis mismo system. So, dapat malinis na mabuti yun. So, tapos syempre, pagka ganyan, engine wash. Dito kasi sa amin, pagka nagpagawa na ho kayo at may tubig sa amin, minsan po kasi nawawalan eh. Nawawalan ng tubig dito sa amin. Pagka may tubig, ayan, libre na engine wash yan. Lalo, nagkalat na yung mga langis-langis dyan. Nililibre ko na lang din yan. So, yan, wag po kayo agad magpapa-top overhaul. Hindi po lahat ng sakyan may oil cooler ha. So dapat dadaan tayo sa mabuting pag-diagnose para sigurado tayo, okay? Oil cooler po, yun lang pinalitan namin. Ayun na, malinaw na.